Yo, what's up guys? Good morning. So for today's video, tayo ay magko-continue ng pag-restore, repair ng ER6N Kawasaki 650. So for today's video, magpapalit tayo ng clutch friction plate, steel plate. Yan, kasi dumating na yung ating itong in-order na may-ari na steel plate. Recently kasi nasunog na yung steel plate niya kulay blue na. Tapos itong clutch hub natin, clutch hub ito natin. Ito yung bagong clutch hub guys. Clutch boss pala, clutch boss. Alright, tapos so ito na yung parts na kulang sa pagpalit natin ng clutch plate dito. Although meron rin siyang meron ring gasket and yung dating in-order niya na ng mga friction plates. Yan. So eto, ibababad muna natin sa guys, sa oil bago natin isalpak. Alright, ito nga pala yung part number ng steel plate, clutch plate ng ER6N. Ito naman sa clutch boss. Yan. Tapos ito naman yung part number ng friction plate. Ayan. Tapos ito naman yung sa gasket. Yan ba yun? So ayan siya guys. So ayan yung pagkakaiba ng bago at luma guys. Ito yung bago, tapos ito yung luma. Yan, sunog na yung niya, ngipin niya. Brittle na yan, delikado na yan pag napudpud yan, napunta yan sa engine. So sukatin natin guys yung bago at luma. So ito yung luma. Ito meron akong caliper. Nasa 34.08. Kita ba? Baliktad yata camera. 34.08. Tapos itong low bago. .8. So 0.8 o 0.7 something ang diferensya. Yun guys, at napabili tayo nito kasi wala tayong ganito. So panghawak sa clutch boss, magagamit ito pagtanggal ng CVT din. Yan. So yun guys, yung matanggal to, matigas talaga. Ayan, kailangan meron ka nito. Kung wala, diskarte na lang. So butin lang meron na bibilan dito banda sa atin na ganito. Ayun yung tama ng clutch boss guys. Meron na siyang groove. Samantala yung bago wala. Ayan. So pag kinabit nyo lang yung friction plate, mapupudpud din dahil dito. Hindi siya kakapit, mag-i-slide lang. Unlike dito na bago yan. Dito gasket maker yung nilagay Hindi gasket. Yung siguro nabuksan to dati, tapos hindi, wala siguro na bilang gasket, kaya gasket maker yung nilagay. So kailangan natin tanggalin yung gasket maker guys. So ayan dito guys, at ilakabit na natin yung mga clutch plate. So ayan, at may nauna nang nailagay natin guys. So naibaba din natin sa oil yan. Bali mauuna yung clutch friction plate, tapos steel plate, sasalitan na. Kabit na natin guys. Ayan, may oil na rin to. Tapos yung medyo sharp sa harap natin banda, tapos medyo yung smooth yung edge doon banda sa engine. Basta yung sharp sa labas banda. Yung pagkakuha ko nito, pagtanggal ko, ganito rin yung posisyon niya. So kung paano nyo kinuha, ganun nyo rin ikabit.
So ayan guys, at naikabit na natin yung assembly ng clutch. Tapos ikabit na natin yung cover para mapalitan natin yung oil filter. Tapos lagyan natin ng oil. Alright guys, so natapos na natin ikabit to. Assemble natin. So ikabit na natin yung clutch dito. Tapos palitan natin ng oil filter sa ilalim. Yan. Tapos lagyan natin ng oil na. Since natapos na natin to guys, itong part na to, nalagyan na natin ng oil, napalitan na ng oil filter. Ayan. So hindi ko pa to siya malalagyan ng tawag nito, coolant, kasi kailangan ko i-flushing. Bago i-flushing, kailangan paandarin natin eh. So hindi ko siya malagyan ng coolant for the meantime kasi wala pa yung battery, hindi ko mapaandar yung motor. Ang gagawin muna natin ngayon guys is itong part ng mga brakes, yan, lilinisin natin yan, yung mga kalawang. Gamit natin yung pencil grinder na to, yung mga tick pipe. And then itong suspension, siguro baklasin muna natin, tanggalin natin lahat. Tapos ito na pala yung oil seal na dumating. Pero hindi ko muna ito may kabit ngayon guys, kasi may inaantay akong tools, in-order akong tools na dumating. Kasi dati yung i-repair ko yung front suspension ko, improvise lang na tools ang ginamit natin. So we have to wait proper tools para ma-install natin na maayos. Kasi nung nakaraan nahirapan ako magkabit nito. Pagtanggal madali lang, pero yung pagkabit ko wala kang proper tools, talaga mahirap. Although maikakabit naman kagaya ng dun sa Z400 natin dun. May kabit natin yun guys, so hintayin natin yung tools bago natin kabit. For the meantime, ito linisin muna natin guys, pati itong mga piston nya sa caliper, kalawang. Alright guys, so nalinis na natin yung mga piston caliper tsaka yung kanyang pin sa caliper nya. Yung fork suspension dito guys, nalawagan ko na. So yung kabila matigas, so hindi kaya ng combination, kailangan sa impact. So para ma-impact natin lang, tanggalin natin to. So tinanggal natin itong panel gauge, yung cowling sa harap, tapos ito para matanggal natin, maluwagan natin to. So luluwagan na natin guys, sana maluwagan. Yun, saglit lang. Pneumatic impact wrench lang sa kalam. Natanggal na natin yung dalawang suspension guys sa harap. So check natin yung ano niya. Parang lapot na. Parang wala na siyang oil. Ito yata mas maganda kung isa kasi may leak to eh. Ayan o. So babaklasin natin guys lahat.
Tanggalin naman natin itong bolt sa ilalim, guys. Bolt dito. Matigas. Matigas. Wait lang. Alright guys, so ayan, natanggal na natin yung dalawang front suspension. Medyo nahirapan ako sa isa kasi yung bolt sa ilalim napakahirap tanggalin. Kailangan pang idiin ng dalawang tao. So nagpatulong ako kay Erpat para idiin yung spring saka yung inner tube kasi matigas, napakatigas ng bolt, napakaliit lang na bolt eh. So at least ngayon natanggal na. So lilinisin na natin next time. So that's it for today guys. Nabubulol na. So time check nga pala is 1 PM na. So may work pa tayo ng 4 PM, so I have to prepare na. So magliligpit na tayo ngayon guys. So continue. Again guys, till next time, thank you for watching and sa pag-follow, and yon, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe down below, hit like kung nagustuhan nyo, and share guys para sa mga ma-share natin kung ano yung mga dapat pwedeng gawin dito sa ating ER6N Kawasaki. And yon, thank you for watching, bye for now, till next time, to be continued muna. So recap nga pala, ang nagawa natin ngayon is ito, nabuo na natin yung clutch housing nya sa loob at engine oil nalagyan na natin. So yung coolant hindi pa kasi kailangan natin i-flushing. So pag flushing kailangan panda rin. And ito, natanggal na natin yung suspension na disassemble na natin. So we don't have much time, and at the same time wala pa tayong tools para sa pagkabit ng ano, tang ito, yung fork oil seal. Dati kasi improvise lang yung ginamit natin doon sa Z400. Ingay ng mga aso. So yun guys, till next time, bye bye muna, thank you for watching, bye.